Hello mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Welcome back sa ating channel. It's Saturday, January 25th, 2025 na po. So, time check is 3:45 p.m. Pag-usapan po natin ngayon ang pagbisita ni President Donald Trump kahapon dito sa California. Yes, the President has visited the California sa may Pacific Palisades, but before that he was greeted by Governor Newsom. I thought that was nice. Siyempre kahit papaano mayroong iba ang ang party, but pagdating sa crisis na ganyan, mas magandang magtulungan, di po ba? So they show very professional sila sa they shook hands. So I thought that was nice. At siyempre, importante po ngayon na matulungan yung mga taga California na natamaan ng sunog po, di po ba? Yung mga biktima. Siyempre, yung po mga bahay nila na sunugan, that will take a while to rebuild those houses. It's a process, but siyempre, kailangan din ng tulong ang state ng California sa federal, which is nandito po si President Donald Trump. And he was actually went sa mga ibang state din. I think nagpunta rin siya sa North Carolina at Las Vegas, but siyempre pag-usapan natin yung California dahil dito tayo nakatira. So yun nga po, binisita niya kahapon at sinalubong siya ni Governor Newsom, and then nag-tour sila dun sa site kung saan nagkaroon ng sunog sa Pacific Palisades. And then after that, I think nagkaroon sila ng konting conference or meeting with the other officials doon sa local officials na yung mayor po kasama doon. So si Mayor Bass. Pero bago natin pagpatuloy po yan, abante muna tayo at sa daanan natin pag-uusapan yan mamaya ulit. Alright mga ka-hard work, mga ka-loyal, tuloy natin yung kwentuhan natin tungkol sa pagbisita ni President Donald Trump kahapon dito sa Los Angeles dahil nga sa nangyaring sunog dito sa California. So kung napanood po ninyo dun sa conference nila, sabi ni President Donald Trump, yung daw mga taong nakita niya nakatayo sa harapan ng nasunugan, pinapanood lang. Tinanong kung bakit, kasi raw hindi sila allowed, kailangan pa ng permit. So he called them out dun sa meeting. Bakit kailangan pa yon? Bakit kailangan pa ng ganyan katagal? Yung isa nga 18 months, at tapos sabi ng mayor parang within a week or so. Sabi naman ni Donald Trump, that's too long, it doesn't need to be a week. Sabi ganun. So paano kung yung mismong homeowners ay gustong maglinis? Sabi naman ni mayor, pwede naman daw. So nakakatuwa, kailangan pang which is, I thought it was a good topic. Nabuhayan yung mga tao. Para sa akin, opinion ko na yun, kung may kakayanan silang maglinis, so now on the spot sinabi pwede. Kasi po marami kasing rules kung minsan na kailangan pang sundan. Pero minsan it's kind of questionable, I guess. Bakit kailangan pa? Bakit anong tinatagal? Bakit tumatagal? So to me, para sa akin, regardless of their politics party nila, ang importante yung dumating yung Pangulo para magbigay ng tulong dito sa California. Sandali lang po, enter muna tayo ng
freeway. Okay. Alright, balik tayo. Siya nga naman, kailan lang siya na-greet. Pinasala niya kaagad itong mga na ano ng mga kalamidad. So there's a help, and as you know, you heard him, he's going to help California, and sana nga matulungan po ang ating mga kababayan or mga tao dito sa California na naapektuhan talaga sa sunog para makapag-recover na sila, dahil po siguro hindi na alam ang sitwasyon ng nasunugan until na nandun pa mismo sa sitwasyon. It's probably really not a good situation. Mahirap. So ngayon na dumalaw siya at nagsabing tutulong siya, ano kaya, paano kaya kabilis mangyayari yun? Kasi minsan po madaling sabihin yun, di po ba? Pero paano i-implement yun? Tingnan natin. Pero importante, hopefully yung tulong na kailangan ng California ma-receive ng California para naman makarecover California at yung mga taong natamaan ng sunog. So it was good, I think, para sa aking opinion, na pumunta po siya dito at nagkaroon ng mga questions, sumagot. Kaya I thought anyhow there was a hope na magkakaroon ng tulong. Ngayon, ang isa sa mga parang nabanggit po ni President Donald Trump, gusto niya magkaroon ng ID pagdating sa pagboboto. Kasi po ata dito sa California parang hindi na require yun. Just think about it. Ano sa palagay ninyo? Kailangan ba ng ID pag nagboto ka? O hindi na? How do they know kung ikaw nga yun? Just think about it. Pag minsan nasa tindahan ka, bumili ka, binigay mo yung credit card mo, minsan kailangan pong pakita yung driver license mo na ikaw nga yun, di po ba? So ano sa palagay ninyo? Kayo na pong bahalang mag-comment doon kung tama ba na dapat mong i-present yung ID mo kapag panahon ng botohan. Sa aking opinion, akin lang po to, I think it should be, dahil para alam nila ako yun. Ngayon, siyempre kung ano yung batas na kasalukuyan, you have to respect that. Pero kung kailangan palitan, at yun ang gusto ni President Trump para in fairness, alam mo kung sino yung bumoto, we'll see. So kayo na pong bahala doon at tignan natin kung anong mangyayari sa sa sitwasyon na yon. Basta ang importante po ngayon sana talagang matulungan ang California, dahil siyempre California needs a lot of help. At siyempre bilang isang Pangulo, siguro naman hindi niya pababayaan ang California. I hope so. At sana magkasundo sila, kahit na ibang party si Governor. I hope they will find a way to work together para sa state of California at sa mga tao dito sa California. And I have a big hope na mangyayari po yun, yung tulong na yun darating. I really hope and wish talaga darating yun. We'll see. Magandang ano po yun, magandang episode kahapon na despite yung minsan yung tago-port sila sa sa internet o sa kung saan man sa balita, pero napaka-professional yung nakita kong sinalubong siya ni Governor Newsom. They set aside yung difference nila, they shook hands, and I thought that was very nice. You know, para sa California or Governor Newsom na
salubungan at i-greet si President Trump with his wife, the First Lady, Melania. So that was nice. So guys, hanggang dito muna, i-focus muna ako sa driving. Medyo ano ngayon kinda cloudy, makulimlim ang panahon, so baka uulan, which is kailangan ngayon yan dahil nga doon sa mga sunod na nangyayari lately. Siya, mamaya uli po. Alright mga hard work, mga ka-loyal, na dito pa rin tayo sa Freeway 5 heading northbound. Tayo and talagang makulimlim ang panahon. Dadaan po tayo dito ng mga ulit, so exit naman tayo dito. Alright mga ka-hardwork, mga ka-loyal, nandito na po ako kinamas. So end ko muna yung video natin dito. Okay, welcome back ulit sa ating channel, mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Tapos na po tayong bubisita kinama, and exercise natin si Tang. At ngayon nasa road na naman tayo pa uwi. So sandali lang, tumatawag si Mrs. Okay, balik po ulit tayo. Ayan, nasa daan na naman po tayo, pauwi na tayo. Tumawag na si Mrs. Inshallah kung nasa na tayo. Kasi may pasok siya. Anyways, balik tayo sa usapan natin kanina, yung pagbisita ni President Donald Trump at yung tulong na ibibigay niya dito sa California. So ano po sa palagay ninyo? Maganda po bang balita na ang ating presidente ay bumisita dito sa California para tugunan ang nararapat na tulong dahil sa nangyaring sunog? Despite sa different differences ng Pangulo at ng Gobernador ng party, they had a good talk. Yun po ang maganda, di po ba? So ano sa palagay ninyo? Ang pagbisita niya, yun po ba ay malaking bagay para sa atin dito sa California? At yung isang nabanggit po natin kanina, na ano sa palagay ninyo, na gusto niya magkaroon ng voters ID, or yung pag nagboto ka kailangan may identification. Ano sa palagay nyo? Kayo na pong pumusga doon kung tama po ba yun o hindi. So yun ang mga parang gusto niya. At ano sa palagay ninyo ang pag-approach niya, ang pagkuman niya sa meeting? Kayo nang bahalang humusga kung anong nakita ninyo, kung napanood man ninyo. I'm pretty sure na you did, kasi it's all over sa when it comes to him, lagi yung balita po yan. So ano sa palagay ninyo? Kayo nang bahala doon. Comment down below at tignan natin kung anong masasabi po ninyo. So sa ngayon, I'm happy na dumating siya dito para po sa California, para mabigyan ng pansin at tulong yung mga sunog, yung mga nabiktima, di po ba? So yun lang po topic natin, yung pagbisita ni Pangulong President Trump kahapon dito sa California. At pauwi na po ako, malapit na, at may pasok din si Mrs. ngayon, kaya tumawag na siya sa akin kanina. So iyan ko na po dito yung actually siguro mamaya pagdating sa bahay. Sige, mamaya ulit. Alright, papasok na naman po tayo sa ating gate.
Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, nandito na po tayo sa bahay. So, yan na natin yung video natin dito. Again, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana patuloy lang ang suporta ninyo sa ating channel. At sana nagustuhan ninyo ang ating usapan o topic ngayon, ang pagbisita ni President Noah Crab dito sa California, ang pagtour niya sa Pacific Palisade area kung saan nagkaroon ng sunog, at yung pag-meet up nila ni Governor Newsom, at yung meeting din niya with the Los Angeles Mayor at saka yung mga ibang officials pa doon. So again, that was a good talk. They have a little bit of exchange war, but that's okay, that's normal. But again, for him to come here at i-assess ang sitwasyon at sinabing tutulong, ang malaking bagay po yun. At you can tell also yung strong leadership po ng Pangulo. I always admire a strong leader. Kaya kung sino man ang leader natin, pag malakas ang leadership niya, I admire them. Regardless kung anong party po lahat po tayo may kanya-kanyang opinion. So kung sino man, sa tangangad natin, magandang ekonomiya, trabaho para sa atin lahat. Kaya maraming salamat, and hopefully California will recover from this sunog. Okay? Maraming salamat again. Bye.